Mapagpalang araw po. Happy Lord's Day! Araw ng Panginoon ngayon. Nandito po si Ate Son at Ate Nene. Magkapatid po sila. Ngayon, nandito tayo para magdala ng salita ng Diyos sa Biblia. Itong Biblia ng hawak ko, manipis lang, New Testament. Pero Biblia pa rin ito. Kahit New Testament, kahit manipis, ay importante. Yung nakasulat. Ayan. Hindi yung tao, kundi yung nakasulat. Ngayon, tingnan natin yung panahon na hinahanap si Jesus ng mga mago kung tawagin. Tingnan natin yung kanilang kasaysayan. Pero bago tayo papalahot, siyempre, tayo muna ay lalapit sa biyaya ng Diyos para siyang tutulong magpatotoo sa atin. Ganito po nakasulat. Pray muna tayo. Salamat Panginoon Diyos sa pagkakataon na binigay mo sa amin na malaya namin babasahin ang iyong kasulatan. Buksan ang puso't isip ng bawat isa upang amin lubos na mapakinabangan ng iyong salita. Sapagkat ang iyong salita ay ang katotohanan. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Sa San Mateo chapter 2, verse 1. Si Jesus ipinanganak sa Bethlehem. Ayan. Saan daw po saan pinanganak ayon sa kasulatan? Bethlehem. Si Jesus ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahonan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Ang tanong, hari Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Isipin niyo po, kung tao yan, sasambahin mo ba? Kung tao si Jesus, sasambahin mo ba na ikaw tao? Hindi, bawal kasi yun eh. Ang sabi ng Diyos, dito pa rin sa Mateo, chapter 6, verse 9. Ganito naman ang mababasa natin. Ganito kayo manalangin, Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Oh. Sabi ni Jesus, kung meron ka sasambahin ang Diyos. Tingnan natin na sinabi ni Pablo naman. Sa Pilipos, ganito naman na nakalagay. O mababasa natin. Sa chapter 2 verse 5, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Kahit si Diyos hindi nagpumilit manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip po sa kanyang ibinitawan ng karapatang iyang ito, at namuhay na isang alipin, ipinanganak siyang tulad ng isang tao, karaniwang tao. Siya nagpakababa at naging masunurin hanggang sa kamatayan, hanggang kamatayan. Kaya naman siya tinampok ng Diyos at binigyan ng pangalan, higit sa lahat ng pangalan. Ano pat lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa, ay maniniklod at sasamba sa Kanya. Yan. Bakit sasamba ang tao kay Jesus? Samantalang sinabi na ni Jesus, sasamba tayo sa Diyos. Ay sasamba kayo sa Diyos. Sabi ni Pablo, sasambahin si Jesus. Kasi po anak siya ng Diyos. Bilang anak ng Diyos, siya po ay katulad ng Diyos na kanyang ama. Siya po ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos.
Kaya sinasamba din po siya. Kaya ang tanong ng mga pantas dito, nasaan ang ipinanganak na hari? Sasambahin namin siya. Pastor, wala po akong bigyan. Kaya napakalaga po yan na doktrina. Yung iba kasi, hindi nila matanggap sa kanilang buhay na si Jesus ay dapat sambahin. Hindi nila matanggap. Pero sa Biblia, walang problema. Sino may problema? Yung mga reliyon. Okay, tuloy natin. Yung kapanganakan ni Jesus. Kaya tanong nila, nasaan ay pinanganak na hari ng mga Hudyo? Ngayon, hari nga ba si Jesus? Tingnan natin ang salita ni Jesus. Dito sa San Lucas 19:27. Ganito ang nakalagay. Sabi ni Jesus, tungkol naman sa mga kahaway kong aayaw na ako'y maghari sa kanila. Dalhin ninyo rito at patayin sa harapan ko. So, hari pala si Jesus. Siya mismo nagsabi. Yung palang mga tao na ayaw siyang maging hari ng kanilang buhay, ang sabi ni Jesus, dalhin nyo rito, patayin sa harap ko. Kapag hindi mo kinilalang hari si Jesus ng iyong buhay. So, tama yung sinabi ng mga pastor, ng mga bago na nagtanong. Sabi, yung pangapantas pala, nasaan na yung pinanganak na hari ng mga Hudyo? Sabi nyo, sila alam nila. Si Jesus, hindi lang si Jesus yan, kundi hari yan. Yan. Tuloy sa 3. Nang babalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel. Yung mga eskriba po, sila po yung translator ng kasulatan. Sila po yung nagbabasa ng Biblia sa panahon nila. Ang tawag nila po, eskriba. Sa English, scribe. Ibig sabihin matalino. Tinipon ni Haring Herodes. Ayan, kaya tinipon niya ang mga lahat ng punong saserdote at eskriba sa Israel at tinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Anong ibig sabihin ng Mesiyas? Kristo. Anong ibig sabihin ng Kristo? Tagapagligtas. Alam ni Haring Herodes na itong hinahanap na hari ay tagapagligtas. Kasi siya mismo may nagtanong Sabi niya, at tinanong sa kanila. Ang tinanong niya, mga punong saserdote at mga eskriba, saan ipinanganak ang Mesiyas? Ito sagot nila, sa Bethlehem po ng Judea. Tugon nila, ganito ang sulat ng propeta, at ikaw Bethlehem sa lupain ng Huda, ay hindi nga uli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno. O pinuno pa pala si Jesus na mamamahala sa kanyang bayang Israel. Pinuno pa siya at mamamahala sa bayang Israel bilang hari. Ano po? Ngayon, punta tayo sa verse 1, chapter 1. Ang sabi ng anghel ng Panginoon ay, sa chapter 1, verse 18, ganito pagkapanganak kay Jesucristo, si Maria na kanyang ina at Jose ay nakatakda na magpakasal.
Ngunit bago sila nakasal, si Maria nagdadalang. Si Maria natagpuan nagdadalang tao. Close parenthesis, ito ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang tao matuwid nitong si Jose na kanya magiging asawa. Ngunit tayo niyang mapaya si Maria. Kaya ipinasya niyang may iwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria sapagkat siya naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Yesus sapagkat siya magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Alin yung bayan? Yang bayang Israel. Sa kanila po binigay siyang Yesus sa bayang Israel. Kasi nga po, ang Israel po lugmok na po sa kasalanan. Kaya ang ginawa ng Diyos, pinadala sa kanila si Yesus sa kanilang mismong lahing Hudyo. Ang problema lang, itong mga Hudyo na binigyan ng Diyos na tagapagligtas, tinanggihan nila si Yesus. Hindi po nila matanggap si Yesus ay anak ng Diyos. Hindi nila matanggap na itong si Yesus ay Diyos sa pagiging anak ng Diyos. Sa tuwing sasabihin ni Yesus na aking ama, nagagalit po sila sa kanya. Kung tuwing tatawagin niyang ama ang kanyang ama sa langit, nagagalit po sila. Nagagalit sila. Kasi sa kanila kasi, kaalaman, pag tinawag mong ama ang Diyos sa langit, Diyos ka rin, gaya ng iyo tinatawagan. Kaya hindi po nila matanggap yun. Yung kanyang mga kababayan na kanya sanang ililigtas, subalit sila po ay tumanggi sa kanya. Kaya ang sabi ni Jesus, nung siya'y nangangaral na, ganito ang sabi ni Jesus sa mismong mga kababayan niyang mga Hudyo. Sa 1:8, basahin ko po sa 42 sa simula. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong ama, ibigin ninyo ako, sapagkat nagmula ako sa Diyos. Kita niyo paliwanag ni Jesus, Hindi ako naparito sa ganang sarili ko lamang, kundi sinugo niya ako. Bakit di ninyo maunawa ng sinasabi ko? Sapagkat hindi ninyo matanggap ang iniaral ko. 44. Ang diablo ang inyong ama. Kaya yung mga kababayan niya, mga Hudyo, ang sabi niya, ang diablo ang inyong ama. Kasi nga po, ito ang sinabi niya, yung aral ko ayaw nyo, lahat na lang ayaw nyo. Kasi nga po, ang gusto nila, huwag niyang tawagin ama ang Diyos Ama. Kasi lumalabas na si Jesus ay Diyos, gaya ng amang Diyos na nasa langit. Yun ang ayaw ng mga Hudyo. Yun sila nagagalit. At yun din po ang dahilan, bakit nila ipinapako sa krus si Jesus. Nasabi nila, lapastangan ka. Tinatawag mo ka ba ang Diyos? Yun ang ayaw nila. Sa 44:5, ngunit ang sinabi ko'y katotohanan. Kaya hindi ninyo ako pinaniniwalaan. Kita nyo ano sabi niya? Hindi ako nagsisinungaling. Ibig sabihin, nagsasalita ko sa inyo ng katotohanan. Pero matigas talaga sila. Ayaw nila kay Jesus bilang kanilang hari. Kaya yung mga tao ito, darating ang araw, parusahan sila ng Diyos. Dahil ayaw nila kay Jesus bilang hari ng kanilang buhay. So ano sabi niya? Ang diablo ang inyong ama. Maging dito man sa ating panahon, meron pa nga
mga katulad nito mga kababayan niya, mga Hudyo. May mga reliyon dito, hindi sila naniniwala si Jesus ay Diyos bilang anak ng Diyos. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay tagapagligtas. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay hari. May mga reliyon po dito, naglipa na yan. Buti pa yung kanilang founder, kinikilala nila. Pero yung tagapagligtas ng Biblia, hindi nila kinikilala. Manapa, nagmamatwid pa sila. Tuloy tayo sa pagdalaw ng mga pantas. Sa Bethlehem po ng Judea. Doon siya pinanganak sa Bethlehem. Sa Judea. Kasi yun po yung nakalagay sa Malakias. Ito yung ula. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda ay hindi nga uli ang mga pangunahing bayan ng Huda sapagkat sa iyo nilitaw ang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Eh hindi nila kinikilala ang hari ng Israel si Jesus. Pero ang mga pantas, nasaan ang hari ng Israel? Mamaya pa. Wala pa. 7. Nang babati dito, lihim na pinatawag ni Herodes sa mga pantas at tinanong niya, kailan lumitaw ang tala? At pinalakad niya sila patungo sa Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, umayo na kayo, itong mga pantas ha. Umayo kayo at inyong hanapin mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. Kita niyo po, sinasamba si Jesus pagkatapos sasabihin nila, hindi Diyos yan. Malaking kamalian po kanilang paniwala. At lumakad na mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Kita niyo po rito, bata na si Jesus. Hindi na po siya sanggol. Kasi po yung paglalakbay ng mga pantas dahil nakasakay sila sa mga kamelyo, mabagal lumakad Mabagal lumakad at marami sila. Kaya matagal ang kanilang paglalakbay. Kaya nung dumating na po sila, nasa mismong bahay na si Jesus at bata na si Jesus. Naglalakad na siya. Hindi kagaya na nakita ng mga pastor tupa, si Jesus nakita doon sa kulungan ng mga hayop at nakaiga doon sa pagkahinan ng mga hayop. Doon po iniga si Jesus. Wala siyang lampin. Yung pamunas ng mga hayop, yun ang ginawit na lampin. Ano yan? Pinapakita lang ng Panginoong Yesus yung kababahan. Siya po halimbawa ng kababahan. Kaya tayong mga tao dapat ganun din tayo. Magpakumbaba din tayo gaya ni Jesus. Hindi. Pagka nakahipon ng konting pera, ang yabang! Matigas ang liig. Hindi na makaganon-ganon. Nagbabago ang ugali. Kaya kailangan, pag isa ka mananampalataya kay Jesus, siya halimbawa mo si Jesus, nagpakababa, sabi ni Pablo, at na ganyong alipin. Isipin mo, Diyos, Ari, na ganyo siyang isang alipin. Kanino siya nagpapalipin? Sa mga tao. Kagusto niya maligtas ang tao. Nagpahalipin siya. Pero anong ginawa nila? Inusgahan pa siya. Ipako sa krus yan. Ipako sa krus. Sapagkat lapastangan yan. Ginagawa niyang Diyos ang kanyang sarili samantalang tao siya. Ganyan siya lahitin ng mga Hudyo na kanyang mga kababayan. Kaya sabi ni Jesus, nagsasabi ako ng totoo sa inyo, hindi ako nagsisinungaling.
Isipin niyo po yan. At hanggang ngayon, maraming mga Hudyo pa sa Pilipinas, nag-Hudyo-Hudyo. Ugaling Hudyo. Hindi nila matanggap si Jesus bilang hari at tagapagligtas ng tao. Pero pag mananampalataya ka, siyempre naniniwala ka kay Jesus na siya ay tagapagligtas. Amen. Kaya tatandaan niyo po, kaibigan, ang aral po nakasulat na sa Biblia. Hindi na po tayo dapat gumawa ng sarili nating version. Basahin lang po ang Biblia, makikita na natin ang tamang aral. Ang aral ni Jesus, ay sabi ni Jesus, hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Totoo ang sinasabi ko. Bakit tayo niyo kung tanggapin? Purihin ang Panginoon. Salamat, Panginoon Diyos, sa iyong turot aral sa amin. Ipinakilala mo ang iyong anak na si Jesus, na siya isang hari, na siya ay tagapagligtas namin. Sapagkat lahat po kami nagkamali, lahat kami nagkasala, kaya wala kaming karapatan. Wala kaming karapatan na tanggihan ka. Salamat, nagpadala ka ng isang Jesus na aming tagapagligtas, siya ang Kristo. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Kayo po mga nakikinig ng video, sana meron kayong natutunan. Hindi po tayo nag-iimbento. Lahat po yan ay nakasulat po sa Biblia. Pinabasa ko lang po, tanggapin nyo na po yung katotohanan. Ano po, napakaganda po ng gusto ng Diyos. Magkaroon tayo ng kaligtasan. Sige po. God bless us all po. Ito ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Dito po tayo sa Barangay 96, Zone 8, District 1, Tondo, Manila. God bless us all po. Bye-bye.